collection o mga special taxes na inaprubahan ng ARC. So ang panghuli nga na makikita natin na nakalagay sa search bill natin ay ang applied credit. Ito naman ay hindi dagdag bayarin. So ang number na nakalagay dyan, ibig sabihin ay pera mo, ibinabalik yan sa'yo. So bakit nga ba may credit? So maaring sumobrang singil sa'yo noong nakaraang buwan o may refund na inuutos ng ARC na dapat ibalik sa mga consumer tulad na lamang ng refund sa sobrang kita o interest sa deposit. So ayun na nga mga kumare, mas malinaw na kung saan at para saan yung mga charges na ikita natin sa ating Meralco bill. At ito na nga mga kumare, ito nang inaantay nyo. Dumako naman tayo sa main issue na talaga ng mga pinag-uusapan. Dito tayo mag-focus sa lifeline rate subsidy. Yes, ito talagang inaabangan yung mga mare, no? Ito yung mainit na issue na pinag-uusapan natin ngayon, no? Na talaga ng mga pinag-aawayan sa social media. So, sa ilalim ng batas na Republic Act number 11552, ang mga hirap sa buhay kasama ang mga nasa 4Ps ay malaking diskwento sa bill nila. So, magandang pakinggan, di ba? Pero ang tanong, sino ang magbabayad ng diskwento nila? Tayong mga non-lifeline consumers. Kung middle class ka, automatic na mag-aambag ka ng walang pahintulot. Bawat kilowatt hour sa bill ng kuryente mo ay may dagdag na singil para mabayaran ang kuryente ng iba. Ang tawag dito ay middle class squeeze. Tayo ang walang ayuda, tayo ang walang tax exemption, pero tayo ang default na taga-salo. Why naman ganito, Philippines? Grabe, no? Tayo na ang nagtatrabaho, tayo pa ang magbabayad ng kuryente nila. Di wow! Diba? Okay lang sana, diba? Pero sa Pilipinas, parang nakakawalang gana tumulong. Diba? Alam mo kung bakit? Paano ba naman kasi, hindi porket nasa listahan ka ng 4Ps, literal ka nang nasa laylayan. So, pasintabi lamang, no, sa mga miyembro ng 4Ps at mga kababayan nating nasa laylayan na nandiyan at nakakapanood ng video ito. Hindi ko po nilalahat. May mga legit naman na pamilya na talaga namang dapat na nakakatanggap ng mga ganitong tulong mula sa gobyerno. At kung legit ka naman, well, that's okay na natatanggap mo to. Di ba? And let's be real mga kagets, no? So sa dami ng kailangan tulungan sa Pilipinas, bakit may mga pamilyang, alam mo yon, may malalaking bahay, may mga mamahaling gadget, makikita natin no, na talaga namang nakakaangat-angat sila sa buhay. Minsan pa nga makikita natin na naka-aircon at may mga sasakyan pa. Pero ang tanong, bakit kasama sila sa mga 4Ps? So, bakit kasama sila sa mga listahan ng gobyerno na para lang sa mga legit na nangangailangan? So ibig sabihin no, hindi lang gobyerno ang may problema.